Sino ba may kagagawan niyang illegal, yung human trafficking? Sino ba yung nag-torture sa mga yan? Yung mga pogo operator doon sa lugar na bakit yun. ngayon pinagtatanong yung mayor, sino ba nanay mo? Ayun Ang layo naman yata. Yun lang gusto nating ipaliwanag. Hindi po kami nagtatanggol ng kung sino-sino. Kung sakali pong may mapatunayan na may kasalanan dyan, i-cover po ninyo ng resolusyon. Ayun. Hindi po nyo magagamit ang isang resolusyon na hindi akma para dun sa isang tatanungin ninyo. Gumawa kayo ng resolusyon na akmang-akma para dito. Opo. Para sa gano'n na hindi po tayo mapulaan. Ayun. Ano ha? Kong at Nelson, pag-usapan nga natin itong, alam mo, controversial ito. Ako talaga naman, viral lagi sa social media. Itong pagdinig na ginagawa ng Senado, tungkol dito kay Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac, Kong. Ano ha? Sa inyo po bang obserbasyon, ang lower house na may mga investigasyon din po sinasagawa, dito po ba sa Senado, sa inyong tingin, personally, ay nasusunod ba yung mga reglamento sa paraan po ng pag-iimbestiga gaya nito mga local official natin? Baka naman sabihin nila dyan na Nelson, sumasausaw na naman tayo sa issue na yun. Baka akala nila, pinagtatanggol natin ang may kasalanan kung sino man ang may kasalanan. Kung may kasalanan mo, wala kasalanan. Tayo, no? Kailangan sabihin na natin dito, kapag napatunayan na ikaw ay may kasalanan talaga, no? Base sa mga dokumentong iniharap sa'yo, abay, kailangan kang usigin talaga. Ay, tama yan ang naman posisyon natin. Kahit kailan, kahit saan, nilalaban natin yon. At kahit sino pa yan. Basta't napatunayan na ikaw ay may kasalanan sa harap ng mga ebidensyang hindi mapasusubalian. Malinaw na malinaw, may kasalanan ka. Asuntuhin yan. At ang pinakamabigat na puwersa ng batas ay ipataw na dyan. Yan ang gamitin mo. Kaya lang, kung tinatanong mo, yung ginagawa nila ron, hindi naman natin pinakikialam mo kung ano yung... tayo, meron tayong parametro. Pag tayo ay ewan ko lang sa mga iba, no? ang tinatanong mo ba yung kung paano pinasadahan yung ano? Yung pagdinig ho nun. Ay dapat siguro, pagka ganyan, magsimula ka muna doon sa titulo nung resolution. Kanino ba resolution yan? Oo nga, no? Hindi ko alam ang title ng buong resolution ng investigation. Ang alam ko dyan, ang pinagmulan niyan ay resolusyon ni Senador Win Gatchalian. Okay. Yun, tinignan ko eh. Kung hindi ako nagkakamali, Senate Resolution 977. Tingnan mo nga sa avatar mo. Para lang makasiguro tayo. Senate Resolution 977, ang nakalagay doon, naglalayon yun na magkaroon ng pag-uusisa, inquiry. Investigation, sabi niya, in aid of legislation. Palaging ganun eh. Yes po. In regard to issues of human trafficking, serious illegal detention, and physical abuse and torture in the premises of internet gaming license of Pagcor Tarlac. Doon mo ibabase ngayon. Sa mga tweet, ito binasa na ni Nelson sa kanyang avatar. Ang mga issues na kanilang gustong talakayin, human trafficking, illegal detention, serious illegal detention, yan ano? Physical abuse and torture. Ngayon, pagka binasa mo yung avatar mo, Nelson, makikita mo yung mga footnotes dyan, ang pinagkunan ng mga di umano'y mga pangyayari sapagkat may raid ng mga lugar dyan eh. Yung mga pogo hub. Kung makikita mo dyan, merong Inquirer, may Rappler, may mga website. Sa mga wala pang ebidensya. Ngayon, ang dapat na inaasahan ko kung ako, ipatatawag mo yung mga operatives. Sino yung mga operatiba na yan? Ano bang na-establish natin? Paok-tiya pata nag-raid yan eh. Kahit na sino. Yung mga hensya, ipatawag mo na di umano'y nag-raid na ng ilang beses din sa mga lugar na pinaghihinalaan ng mga bagay na gusto nilang usisain sa magitan ng congressional inquiry. Tama? Dapat nandun yung Pagcor. Sino-sino ba yung mga binigyan nyo ng lisensya na internet gaming license na may ganyan eh? Yes po. Bakit ang nakita ko, isang babae na mayor. Mayor ng Bamban. Taga Bambanata, mayor ng Bamban. Kapag binasa mo yung resolution 977, wala naman siyang pangalan dyan eh. So, sinasabi ko, yung parametro ng ating pag-uusisa ay palaging may connection sa subject matter na ating tinutunton. Meron na bang connection
yung mayor na yun. Jen, ulitin ko ha. Baka Opo, sabihin opo. na pinagtatanggol natin. Hindi. Hindi po, Yung mga batayan, yung mga pamantayan o kaparaanan ng kung ano talaga ang dapat na uri ng pagsisiyasat, ng pag-iimbestiga. Oho. Oh. Yan naman, meron na tayong mga pinanggagalingan na mga na mga pamantayan katulad nung sinasabi sa isang jurisprudence, yung Ong versus Senate. Kailan lang ito? Okay, opo. Ito ay March 23, 2023. Di ba? Dito kinilala ng Supreme Court din Opo. na isang karapatan talaga ng Kongreso, both houses, Opo, opo. na mag-imbestiga. Okay, malinaw naman po yan. Oo. Ngunit sabi niya, sa inyong pag-iimbestiga, dapat nyo ring obserbahan yung constitutional right to due process ng lahat ng taong haharap sa inyo. Oo, Okay. isang pamantayan yon. Opo. Oho. Oo. Pagka pinag-uusapan ng constitutional due process, ano naman ang sinasabi dun sa Neri versus Senate naman? Opo, oho. Meron Jurisprudence yan. sinasabi na, jurisprudence natin sinasabi. Opo, oo. Ibig sabihin, legal parameters. Yes po. Mga pamantayan. Ang sabi naman doon sa Neri versus Senate, no? Ito naman, medyo matagal ng konti, pero March 25, 2008. Yes po, oho. Oh, meron kanyang dalawang requirements para sa isang valid exercise of legislative inquiry. At saka yung pagpapataw ng mga contempt sa mga dapat na yung mga contempt. inimbestigahan, oo. Ang sabi niya, kailangan merong malinaw na legislative purpose. Hindi naman ang ibig sabihin kung sinabi mong in aid of legislation, pero wala ka namang sinabi na, sana lang sa mga paunang salita, Nelson, sinabi, ito pong pagdinig na ito ay may layunin po na ayusin po natin ang patakaran ng PAGCOR. Halimbawa, Yan, oo. sinabi mo na. So meron ka ng nililinya na referensya Oo. na gagawin mong isang panukalang batas. Maaring kaya ka nagpatawag na ito, nakukulangan ka lang at sa harap ng napakaraming mga pangyayari na may kaugnay nito, isasangkot mo na itong mga ito. So meron kang malinaw na legislative purpose. Yan. Opo. Di ba? Pagkatapos, ay yung tinatawag na doctrine of pertinency. Aha. Ang pertinency, sinabi naman yan doon sa isang landmark decision dyan. Okay. Korte Suprema na naman yan. Ito, 1950. Tagal na pala. Kasi tanda mo yung jurisprudence. Ha? Oo. Kaya ang tawag doon Philippine Reports pa Kasi ngayon, iskra na Opo. Sa panig namin ni Nelson, medyo nakababata Mga bata-bata ng konti. Iskra na Iskra. Pero sa iyo, dahil sa ito'y 1950s, Opo. Philippine Reports pa ang ginagamit dyan. Oo. Yung pertinency, sabi niya, nasusukat doon sa materiality ng pagtatanong. Dapat kanya mayroong direct relation doon sa subject matter ng inquiry. So ayun ang doon, direct relation sa ngayon, investigation. saka natin ngayon, ibangga ngayon doon sa mayor ng Bamban. Okay. Nelson, sabihin mo nga, na-establish ba na itong mayor na ito siya may-ari ng Pogo? Mukhang Na-establish na ba yon? hanggang ngayon wala. Sa mga tweet, teka muna, ba't yun ang inuna mo? Hindi ba, sabi nga natin, merong kaugnayan sa subject ng inquiry. Oo. Sabi ni Nelson kanina, ulitin mo nga, ano ba yung, Yung layunin, yung layunin? title, Sinabi yung title ng ano. title mo, sinasabi. To address serious allegation of human trafficking, One, illegal detention, Two. and abuse. Yung bang mayor ng Bamban ay nasangkot doon sa illegal detention, Nelson? Nakalagay ba riyan? Nakot ba dyan sa resolution? Wala naman. Mukhang wala. Nasangkot ba sa torture? Mukhang hindi rin po. Ha? Hindi naman. Doon sa... Sa human resolution, trafficking. Hindi naman siya binanggit ko eh. Kaya nga, bakit ang nangyari? Oo. Bakit na-focus yung pagtatanong doon sa mayor ng Bamban? Ano nangyari? Ang tanging dahilan ata kong bilang mayor, sabi nila, may dapat alam niya yung nangyayari sa kanilang Hindi ganun bayan. Limitado tayo. Sabi nga natin ang parametro natin kanina, yung resolution Di ba? Okay. Maski na doon sa mga sources nung na binanggit niya, na nandyan sa footnote ng resolution, hindi nga binabanggit yung mayor ng Bamban Oho. So ulitin natin Nelson Wala po tayong hangarin na ipagtanggol kung sino man ang may kasalanan dito. Oho. Kung may kasalanan ka,
wala kaming magagawa. Sapagkat kung ikaw ay naturing ang may kasalanan, sinuportahan ng mga ebidensya laban sa'yo. Wala tayong magagawa dyan. Harapin mo ang kaso mo. Ngunit ang pinag-uusapan natin dito, yung pamamaraan, kung paano mau-observe yung constitutional right to due process. Lahat ng mamamayan, kahit na, sabi nga ng iba pang jurisprudence, kahit na ikaw pa yung despicable criminal, The most despicable criminal, kailangan mo yes. pa rin i-observe ang due process. Opo. Yun lang ang tanging nating masasabi rito. Parang ang nangyari, nauna na naman yung kalesa, hinihila niya yung kabayo. Mukhang ang mas interesante kasing imbestigahan kong yung mayor gawa ng kapag tinignan mo raw yung kanyang background, mas controversial kaysa kung pag-uusapan yung Pogo. Palitan mo yung titulo ng resolusyon, ang ibig ko sabihin. Idawit mo na, sabihin mo, sa magitan ng mga ebidensya, ikaw pala'y kasama dito. Kaya ngayon, sa pagtatanong, dire-diretso kasi. Di ba? Opo. So, sinasabi ng doktrina ng pertinency, pagdating kasi sa katapus-tapusan dyan, yung gagawin mong panukalang batas may kinalaman sa dami ng nakalap mong mga impormasyon na direkta sa subject matter. Hindi yung manakanakang impormasyon na maaari mong gamitin baka sakaling makagawa ka ng panukalang batas. So yun ang ating iniiwasan. Paano sa nangyaring phishing, marami pala nakitang paglabag daw kay Mayor, Mayor Guo. Sa phishing questions nila. Baka hindi na phishing expedition ito eh. Baka ganun na kalaki yung lawak ng ginawa nila na hindi naman konektado dun sa resolution. Trolling expedition ito eh. Trolling na. Hindi na phishing eh. Maramihan na ito eh. Ikaw tingnan mo. Ito, basic lang. Kunwari, ikaw ay napaghinalaan na nagtatago ka ng maraming pera dyan. Halimbawa, na illegal na pera kung saan mo kinuha. Si Nelson, halimbawa lang, may naiinggit sa iyo si Nelson. Opo. Hindi naman niya mapatunayan. Ang ginawa niya, sinuplong ka niya sa pulis. Opo, Yung pulis naman, hindi siya kumuha ng search warrant. Okay, opo. Bigla ngayon siyang pumunta sa iyo. Bilang pumasok sa bahay, napatunayan niya talaga na napakarami mo nakatagong pera na illegal. Hindi mo may nakahiga sa papaliwanag. pera. Hindi lamang yun, marami pang mga epektos na illegal. Opo. Edi ngayon, nakita ngayon na talagang ikaw ay nagtatago ng napakaraming bagay na kinakailangan ay i-ano mo sa batas, i-account mo sa batas. Ngayon, hindi po pwedeng gamitin itong ebidensya laban sa iyo din. Ganun po. Kasi, yung pagpunta niya doon, walang basbas ng korte. May technicality. Kukuha siya muna ng warrant, search warrant, para sa ganun, yung gagawin niya, mabigyan ng legal cover. Opo. Kasi kapag ka yun, pinagkukuha niya yung pera din. Tsaka lahat pa ng mga nakulimbat mo, nilahad niya sa korte bilang Exhibit A up to Exhibit Z. Naku, dami na lang. Opo, ABC sasabihin ng Z. Defense Counsel. Opo. Your Honor, sabi niya, I move to strike all these pieces of evidence Nako, for being derived from a poisonous tree. Sabi niya. Nako, Parang ang nangyari, pagka gano'n, binabanggit natin, dahil nga hindi mo sinunod yung patakaran, yung observance of due process, sumabit ka. Ayun. Ito lang ang ating gustong linawin sa kapakanan ng ating mga nakikinig na mamamayan. Kasi sila rin gusto nila maayos. Baka naguguluhan din sila. Baka hindi nila alam na ang pinanggalingan palang resolusyon hinahanapan yung... Sino ba may kagagawan niyang illegal, yung human trafficking? Sino ba nag-torture sa mga yan? yung mga Pogo operator doon sa lugar na bakit yun. ngayon pinagtatanong yung mayor, sino ba nanay mo? Ayun Ang layo naman yata. Yun lang gusto nating ipaliwanag. Hindi po kami nagtatanggol ng kung sino-sino. Kung sakali pong may mapatunayan na may kasalanan dyan, i-cover po ninyo ng resolusyon. Ayun. Hindi po nyo magagamit ang isang resolusyon na hindi akma para dun sa isang tatanungin ninyo. Gumawa kayo ng resolusyon na akmang-akma para dito. Opo. Para sa gano'n, hindi po tayo mapulaan. Ayun. Ako lang, isang bagay, ang nangyari dito, marami tuloy nagkakakrush kay Mayor. Maganda pala niya, mayaman na. At Wala saka pang jowa. farm girl, laki sa probinsya. Pero, yun ang nangyari. Di ba? Ang layo doon nalihis sa na tinutuntun sa nung pinalayunin. ang layo sa layunin nung ewan ko kung ano ngayon ang gagawin nilang panukalang batas.
lahat ba ng mayor ng ano ay Yung mga may foreign sound na kanilang last name. Oo, kailangan ipatawag. Yun ba yung ano? Yun ba yung Imbestigahan na, Nako, yun ho ang magiging problema. Kasi pati Comelec ngayon kung napunta na sa Comelec ang investigasyon So, pero Bakit daw pinayagan ng Comelec na makatakbo? Wala pala itong mga records. hindi lang yun. Bakit daw yung civil registry binigyan ng ano birth certificate. Birth certificate. Opo. Hindi ba kung ano-anong naungkat na wala namang kinalaman doon sa resolusyon? Tama ba yun? Ito pala yung late registration, 17 years old na. Gumawa tayo ng isang resolusyon. Akma doon sa layunin natin. Usigin ang dapat usigin. Pero iakma natin sa magitan ng isang resolusyon. Yun. Naging persecution ito kung na-persecute ngayon si Mayor Gu. Ay, nako. Anyway, abangan pa natin. Mukhang marami pa atang investigasyon na mangyayari ukol sa bagay na ito, Nelson. At marami din tuloy nagkaka-interest kay Mayor Guo kasi dalaga pa pala ito. Walang no? Dapat naman yung abogado niya, tuturuan niya rin na sumagot. Halimbawa, tinatanong siya. Sino ba nanay mo? Halimbawa, kung ako sasagot. I apologize, Your Honor, to decline to answer your question because it is not pertinent to the resolution. Oo nga naman, wala namang kinalaman sa resolution. Di ba, Yes po. Ang referensya natin resolution palaging ganun. Opo. Lang, baka mamaya nakikinig, kopyahin yung... Kagaya ni ano. Nagaya ni Morales. Kinopya ka ni Morales Kinopya tayo ni Morales Baka may mangopya na naman. Niyari si Senador Jinggoy. Wala naman tayong ano kay Senador, di ba? Inaano lang natin. Kumbaga, parang hypothetical. Naibulong kay Morales. Opo, mukhang ito kasi nagkalat sa social media. Ginamit ng mga vlogger at saka influencer. Nakarating ginamit niya sa pagdinig ng Kongreso, Senado. Pero yung sinasabi natin, base sa jurisprudence na binabasa natin, Ong versus Senate, Neri versus Senate, at saka yung Arnold, na isang landmark jurisprudence na yung due process talagang nakabase sa dalawang bagay. Opo. Yung valid legislative purpose at saka yung pertinency. Yung pertinency sabit sapagkat paano mo ikukonek yun? Okay. Wala nga Walang koneksyon. Problema, nagsanga-sanga na nga po. Pwede ka naman gumawa ng isang saktong resolution na kung saan may dadawit mo sa pagtatanong mo, yung subject matter mo, itong mayor ng Bamban. Yun lang naman ang ating gustong sabihin. Ngayon ata ko, may mga rekomendasyon na pati sa ombudsman na pansamantalang suspindihin siya bilang mayor. Well, wala na kinalaman sa Senado ito kung matapos nga po yung nangyari itong kontrobersang ito, marami ng mga ahensya ng pamahalaan ngayon na gustong umakto kasi... pero yung kinalap ninyo, sabi nga natin, hindi nyo pwede, poisonous tree. Di ba? Nag-fishing expedition ka, hindi naman yun ang nilalaman ng yung resolution. Well, aywan ko lang kung. Kasi alam nyo naman sa ombudsman, merong motu proprio power na pwede mag-imbestiga ng mga ganitong bagay. Anyway, saglit lang po. Basa kami ng ilang mga reaksyon. May kinalaman sa ating Vox Populi. Sabi ng ating caller, opo, nakakatakot. Jessie ng Pasay. Facebook naman tayo, opo, nakapangangamba. Reginald Tabirao. Opo, Joe Castor, Pasig City, Iloilo. Opo, Mirna Delmo. YouTube. Opo, at dito lang naman karaniwan nangyayari sa Pinas yan. Ernesto Dolar. Opo, nakakatakot na yan. Maayos na sana agad yan. Jeric Bisco ng Rome, Italy. Opo, nangangamba ako dahil nagiging masama po ang gawaing ito. Cheska Macorol ng Quezon City. Ay opo, lalo at parang usat pagong naman ang aksyon ng DICT para palakasin ang ating cybersecurity. Jetro Japet ng Puhol. Ayan, nakakalungkot talaga itong DICT. Ito ang isang ahensya ng pamahalaan na kaya binuo. Maharang din sana itong mga hacking na ito, pero ay nako. Hindi lang nakakalungkot din. Opo. Nakababagabag na ng opo. Dahil kapag merong cybersecurity breach, opo, magagamit ito, pangkarani mo na ito sa krimen Opo, nako. Alam mo, hindi naman nila gagawin ito nang hindi sila gagawa ng bagay na pagkakakitaan nila sa masamang paraan Di ba? Naman po. Ang ligtas lamang dito yung walang pera Talagang sila walang record. Pero kahit na walang perang involved, halimbawa, Opo. nasangkot yung privacy mo.
Di ba? Oo. Eh, importante rin yung privacy. Kaya manang din namang may tuturing Totoo po. yung privacy ng isang mamamayan. Oho. Ngayon, kapag kaya nagkaroon ng breach, kagaya ng nangyari sa LTO. Kaya pala, 2 weeks ago, Opo. tinext ako ni Paulo, Oho. sabi niya, Daddy, yung number mo sa Telegram, bakit nagagamit nila pinakita nila sa akin. ganun Sino ba? ba itong, Oo. tiningnan ko yung, babae pa naman yung Opo. Oo. paano ba ako nangyari? Wala naman akong number, hindi ko naman ginagamit ang Telegram. Nakukuha nila Ay, opo. Nangyayari nga po yan. Pagkatapos parang yung ginawa niyang communication, papunta na dun sa ako na mismo hihingi ng pera sa mga para bang Opo, ginagamit Gumawa ko yung... ng account yan ko, Gumawa ng ginamit account. yung pangalan ninyo. Ganito na pala kagaya na sinasabi nung binabasa mong nag-react kanina, pangkaraniwan na pong, ito yung nakakatakot. Nagiging karaniwan na lang, na imbes tayo ang magsinop sa mga confidential na datos ng ating mga mamamayan sapagkat tayo yung pamahalaan pangkaraniwan na pa, nalilikot pala nila ito. Sino pa ngayon ang magtatanggol? Sino pa ngayon ang magpuproteksyon Nako. doon sa mga datos na importante na hindi dapat mapasa kamay ng mga walang ginawa kundi yung gumawa na lang ng mga kung ano-anong bagay laban sa ating mga mamamayan. Totoo. Kaya nga po, sabi nga natin, ang laki-laki ng pondo ng DICT, naghahanap pa ng intelligence fund, no ha? Ayaw nilang gamitin yung kanilang pondo para mapalakas yung kanilang depensa. Ay, nako. Anyway, magbabalik pa po ang sa Ganang Mamamayan.